Ayan, o magbaba po kayo ng link dyan ha, para ma-subscribe. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Sugar at kay Kenzo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At saka ito na mga Iskonians ko, sa mga Iskonians na nandyan ha. Meron akong gustong sabihin ngayon na merong isang congressman. Ang sabi kasi nila hindi daw ito congressman kasi hindi nila alam na congressman pala ito. Walang iba kundi si Sam Bersosa at ang kanyang jowa na si Rian Ramos. Ang sabi, sumali daw ito ng New York Marathon. Yung running ba? Sasali sa running kasi kapag nanalo may makuhang charity. Yung halimbawa itulong nila sa mga street children, itulong nila sa mga cancer patient. Yun ang ginagawa nila. So ngayon, ito nga ang nangyari. Yung mga kalaban ni SB at ni Rian Ramos halos magkautot-utot na sa takbo. Hindi na may tsura yung mga mukha. Ang tawag doon, nagkabilat-bilat na. Doon nga tayo tawid. Nagkabilat-bilat na sila. Ending, itong si Rian at saka si Sam Bersosa biglang lumabas malapit sa finishing line, fresh na fresh. Parang hindi napapagod. Diba? Hindi ba kayo nagtaka? Hindi ba kaya wala akong believe sa mga politician? Iilan mapipili mo? Kaya nga Mami Bioli, totoo yan. Diba? Ay, tignan nyo hindi ba kayo nagtaka? Yung tawag dito, kahit doon sa marathon, nandaya. Diba? Ako, reaction ko para talaga silang nandaya. Kasi kung babasihan ninyo, yung kalaban nila doon sa running sa marathon, pawis na pawis, hindi na may tsura, low straight na ang mukha. Parang mga bilasang isda. Tapos nagulat pagdating sa finishing line, itong si Rian at si Sam Bersosa, parang fresh na fresh, parang galing lang sa loob ng van. Lumabas lang nung malapit na sa lumabas lang nung malapit na sa finishing line. So paano ninyo nasabi na ang mga kalaban nila, Diyos ko, basang-basa sa pawis, hindi na mahitsura yung mga buhok. Tapos si Rian Ramos, nung lumabas, kasi nanalo daw sa running, nakamaskara pa ang pilik mata. Di sana sa sobrang takbo mo doon, yung pawis mo doon dadaan sa mata, di ba? So yung maskara mo kakampat-kampat yun dito sa mga gilid-gilid. Si Rian Ramos fresh from the farm. Diyosa pa rin. Ayan, sinong maniniwala? Ito hindi ako nambabasya. Sinong maniniwala? Wag na nilang gawing tanga yung tao kasi. Ginagawa nilang tanga. Ginagawa nilang bobo yung mga tao. Di ba? Sa bagay, kapag may pera ka, kaya mong panalunin at pabanguhin yung pangalan mo dahil may pera ka. Pero isipin yung mabuti Hindi ba kayo nagtaka? Hindi nyo ba naisip na nga naman, yung kalaban ni Sam Bersosa at ni Rian Ramos, pawis na pawis, parang mga lantang isda, yung mga lantang gulay na parang nirip ng 10 tao, na yung buhok di na mabilang, hindi na makita yung ganito ganyan. Tapos nung lumabas si Rian at si SB, bongga, fresh from the farm. Parang galing lang sa van. Alam mo yung malapit na sa finishing line, lumabas, tas kunwari takbo ganyan, siguro mga 10 meters na lang malapit na sa finishing line, lumabas sa van. Nung lumabas sa van, fresh. Tapos sabi, panalo, perfect. Diba? Panalo na agad. So ngayon, may tanong ko lang. Dito tayo. Ayun So ngayon, may tanong ko sa inyo dyan, mga taga Maynila. Paano kung si Sam Bersosa manalong mayor dyan? Kung sa marathon nga ng daya, pagiging mayor pa kaya? Oh my God. Oh my God talaga. Oh my G. Oh my G. Biruin nyo, sa marathon, ang fresh ng daya na. Paano pa kapag sa wala na yata. Paano pa kapag siya na ang manalo? Nako. Ay, Diyos mio, Marimar. Pasensya po kayo, medyo matagal-tagal tayo hindi naka-live. Almost 12 days tayo walang live. Diba, grabe Sa totoo lang, gagawin talaga ang lahat para lang diba? Tignan nyo. Andito na kami sa mga 3D billboard. Kabilaan, 3D billboard.
Ang ingay naman itong nagbubuga-buga ng ganito sa ano ganito sa Hong Kong. May nagbubuga-buga ng ganyan Diyos mio Marimar, kaya nga sugar mababango lang sa salita, pag sa gawa wala. Kaya nga, ay Diyos ko, maraming ganyan. May kakilala akong ganyan na ginagamit yung salitang Diyos, no? Pastor daddy aman, no? Pero buhaya naman, di ba? Abante, congressman. Kapitbahay, hello. Di ba? Hello, Buloy. Hello, Kibuloy. Ay, speaking of Kibuloy, si Abante pala may kaso din palang child abuse. Oo. Sabi ni Sandra Cam yan, ha. May kaso din pala si Kibuloy na child abuse. Ay, Kibuloy. Si Abante. Oo. Ano to dito? Anong meron? May concert ba dito? Oo nga, may concert yata dito. Ba't naging marbles? Wala, trip lang. Yun pasok tayo to. Sarado. Wala, trip lang. Parang may... Yung Max. Paano noon? Dito ba? Yung Max is here. So ayun na nga. Basta SB kami, ayaw namin sa trapo, binubulsa yung election fund. Sabi ni Tomas Cristobal. Wala naman akong pakialam kung SB ka. Ang sa akin lang, kapag mabuti ang gawa, papalakpakan. Kapag may masamang gawin, edi punain. Ganun lang naman Di ba, Cora? Hello, Ken. Tamsakdang ingat kayo dyan ni Ken. Salamat po. Anong style ng vlog yang sayo? Ang style ng vlog na to ay namumuna ng politikong buwaya. Ikaw? Anong gusto mo maging vlog? Yung nagmumura ng politiko o nanghihingi sa pera na binulsa ng mga politiko? Mamili ka. Diva, ako simple lang naman sa akin natural naman natin, 'di ba? Tomas Cristobal, natural na sa atin 'yan kung sino yung gusto nyong iboto kasi meron naman tayong kalayaan, kaya nga tinatawag na eleksyon Kasi kung hindi 'yan eleksyon, kung wala kang karapatang bumoto, wala kang kalayaan bumoto, hindi mo matatawag na eleksyon. Ang tawag doon dictatorship 'yon. No, wala ka ng rights mamili. So, ako naman, wala naman akong pake kung si SB ang pipiliin mo. Ang sa akin lang, nasa sayo naman, di ba? Matanda ka na, hindi mo na kailangan ng sabihan, hindi na natin kailangan ng sibil, mga matatanda na tayo. Piliin natin kung sino yung gusto natin, pero hindi nyo po ako masisi kung si Isko po ang pipiliin ko, kasi nga, kayo nga si SB syempre sa akin si Isko. Ngayon, kung may marinig kayong hindi maganda mula sa bunganga ko, pasensyahan na po. Channel po ito ni Kent Garcia na nakasuporta kay Isko Moreno. Ngayon, kung hindi kayo makarinig ng mga sakit na salita kay SB, maghanap po kayo ng channel na nakasuporta kay Sam Versosa. Di ba? Kasi kung dito kayo manood sa akin, tapos makarinig kayo ng hindi maganda sa bunganga ko about kay Sam Versosa, pasensyahan na. Di ba? Ganun lang. Basta isa lang ang masasabi ko. Kayo mga Manilenyo, sipin yung mabuti, iboto ninyo na politician yung hindi magnanakaw, 'di ba? Oo, Ma'am Emily Cruz, maganda po talaga dito. Pero nag-aayos pa lang sila dito. Di ko alam may gagawin yata sila. Kasi ito according sa aking kita sa paligid, may inaayos po kasi sila. Ayan. 'Di ba? Nag-aayos pa sila dito, parang magawa ata ng stage. Ayan, kinuha nila din sa mga malalaking sasakyan. So, parang IMAX yata. Ayun, pinatay na nga nila so, ngayon, actually may nabasa ko dito sa TikTok na yung gumawa pala nitong 3D billboard ay asawa ng Pilipina na engineer. First daw niya tong nagawa. Nabasa ko lang. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. And huwag kalimutan like, share, and subscribe. Ipantayin nyo po yung like na, Diyos ko. At ito na nga. Speaking of mga buhaya na politiko, hindi ko po sinasabi na sa grupo ni BBM, walang buhaya. May buhaya po. At hindi ko rin po masabi na sa grupo ni Digong walang buhaya. Mas marami po. 'Di ba? Mas marami.
Kaya sa mga nandito po ngayon nanonood sa akin ha. Paalala ko po sa inyo, ang channel pong ito ay nakasuporta sa Marcos administration. So ngayon, kung hindi nyo naman po gustuhan yung naririnig ninyo mula sa bunganga ko, maghanap po kayo ng mga channel na nakasuporta sa Duterte. Kasi ito po, kinaklaro ko po, ang channel na ito ay nakasuporta po sa Marcos administration. Di ba? Simple lang. Walang politiko na perpekto. Merong iilan, may madudungis na pangalan, meron ding iilan, malinis naman pero nadadawit lang. Di ba, Ma'am Raquel Cabangal, maraming salamat po. Ma'am Maria Bilyuso, mega love shout out po. Sabi ni Charlois TV, boycott billiards. Ay, actually yung mga bilyar, wag nyo na iboto yan. Bakit? Mayayaman na yan sila. Ano bang rason bakit pumasok sila sa politika? Para protektahan yung negosyo nila, yun lang. Wala na ko ibang sabihin. Mga mayayaman na yan. Bakit sila pumasok sa politika? Para maprotektahan yung negosyo nila. Wala naman silang layunin na papasok sila para magserbisyo sa bayan. Hindi. Pumasok yan sila kasi gusto nilang protektahan yung negosyo nila. Yun lang. Kasi once kasi may mga malalaki kang negosyo at saka ito ha, sa madaling salita, yung mga business kasi ng mga billiards, lupa kasi yan. So ngayon, mahirap kasi kapag lupa ang pag-uusapan. Mahirap kasi kapag lupa na ang issue. Kaya nga mas mabilis kapag nasa politics sila, may power sila. So kahit sino ang bumana, tumira sa kanila, matatakot. Bakit? Ikaw ba naman? Ang anak senador, ang nanay senador, yung isa maging congresswoman pa. Tapos yung tatay dati senador din. Nakakatakot nga naman. Senador is the second highest powerful in this country. So, alam nyo na. Kung ako tatanungin nyo ko, Ken, si ganito, ano ba ang issue niya? Bakit po, katulad kay Manny Pacquiao, ganito yan. Si Manny Pacquiao, marami naman siyang pera. Ang problema lang kasi, hindi araw-araw may boxing. So ngayon, hindi din po araw-araw na hindi sila kumakain. Kumakain sila, gumagastos sila, lumalaki na yung mga anak niya. So, siyempre nangangailangan yan. So ngayon, ang pagpasok kasi sa politics, mabilis ang pera. Ever since nung pumasok si Manny Pacquiao pagiging senador, ni isang batas wala po siyang naipasa. Di ko lang sure ha. Wala akong narinig na may naipasang batas si Manny Pacquiao. Pumasok lang siya sa politics kasi alam niya sa politics mabilis ang pera. Gumastos man siya ng daan-daan libo, nababawi din monthly. Kasi hindi naman araw-araw may boxing. Andaan mo, ang dami niyang anak, kada panalo, buntis. Di ba? Ganun yung rason. Kay Robin Padilla naman. Kent, bakit si Robin marami naman pera? Bakit pumasok siya sa politika? Simple lang. Hindi araw-araw na may shooting si Robin. Hindi araw-araw may benta si Mariel sa kanyang pamain-pamain. Di ba? Alam nyo, yung mga artista kasi pumapasok sa politics yan kasi alam nila mabilis ang pera sa politics. Sabi ni Burritos nakagat daw siya ng aso. Doon banda. Sabi ni Burrito